Check. Mic check. Okay po, we'll be having two special numbers. So, papanumber nila una ay sila Brother Adrian and Sister Dana. Then, quartet ko yung asin. Blessed morning po sa bawat isa at kami po'y awit para sa mga sons, we will be
your redeeming Son. This wondrous love will never let me go. Yesterday, in the everlasting arms, in the ever faithful heart, the shepherd of my life will carry me. On the mighty wings of grace, keeping me until the day I look into your eyes, wondrous love. Amen. You'll never let me go. Talaga, brown na tayo. Brown sa lahat, bro. Magandang umaga po kayo po ba ako? Amen! Kita naman po kayo. Kaya, talagang problema. Hindi naman tayo papakatagal. Wala na second time sana yun. Last year yata yung nag-down din. Kaso mainit talaga no. Yun, hindi Sunday eh. Kaya tawag dito, magsanda naman ng isang puso. Pagka yung puso mo kahit malamig, hindi tama. Hindi pa rin masaya eh. Pero pag yung puso tama, kahit tawag dito, walang aircon yan, walang kuryente eh. Masaya ka. Kasi talaga ang basihan puso eh. Sa ginagawa natin. Tama ba? Ang masalamat ng ginagawa, importante yung puso mo maayos. Sa pag-aaral, pag di maayos ang puso mo sa work, di masaya. Kahit tawag dito, maganda naman yung nangyayari. Kaya yung puso talaga sa pagsamba, napaka-importante. Sige po tayo po yung mag-aaral sa umaga pong ito. Ano po, ang ating pong pag-aaralan, title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umaga pong ito, God's Gift. Kasi may namin banggitin, God's Gift. Inatanggap na ba kayong regalo? Marami pong regalo ang binibigay ng Diyos sa atin. Ano yung buhay na meron tayo ngayon, regalo ng Diyos. Amen? Kaya patigin kami ng masaya. Kaya tawag dito, mahirap naman talagang maging masaya pag may problema. Pag may karamdaman ka, mahirap maging masaya. Pero may dahilan pa rin para magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Amen. Kasi sa totoo lang, gaya ng sinabi ko nung uli, hindi palaging applicable yung happiness is a choice. Pag binagit mo yung happiness is a choice sa namatay, mamamatayin ka nun eh. Alam mo, may kaibigan kasi sinabi mo, friend, happiness is a choice, choice lang yan. Mahirap yun. Sasabihin mo sa taong namatayan na maging masaya ka. Hindi mangyayari yun, malungkot talaga yun. At mahirap sabihin sa taong bumagsak sa exam, nag-review siya ng ilang months, bumagsak, sasabihin mo, happiness is a choice. Baka hindi ka pansinin nun. Diba? Kaya hindi siya applicable. Sasabihin, mahirap sabihin sa taong may problema, yung mabilit na problema, yung na-heartbroken, sasabihin mo, happiness is a choice. Piliin mo maging masaya. Hindi mangyayari yun agad-agad. Tama? At mahirap sabihin na nasunugan, for example, nasunugan, sabihin mo, happiness is a choice. Baka sunugin ka nun eh. Diba? Ibig sabihin, tawag dito, hindi happiness is a choice. Applicable sa buhay natin palagi. Ang dapat sabihin, gratitude is a choice. Diba? Kasi maraming dahilan para magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Diba? For example, nasunugan, pwede ka pa rin magpasalamat. Bakit? Hindi ikaw kasi yung nasunog. Hindi rin ikaw yung nasunugan. Tama? At hindi yung tawag dito, salamat sa Panginoon dahil may mga namatayan at tayo namatayan na. Salamat dahil hindi pa rin tayo namamatay, kaya may dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po ay maraming regalo sa atin.
magdi-December na. Malapit na po. Ano po? Kaya para maging masaya ka, huwag ka mag-expect ng regalo. Amen? Amen. Kasi si Jesus naman talaga yung birthday noon. Kasi daw nag-expect ng gift, no? Kaya tawag dito, mabuti na lang, mabuti si Lord. Ang dami ng regalo na binibigay sa atin. Bilangin nyo, gaya nga na sinabi ko nung Wednesday, pangalanan mo yung mga regalo na natanggap mo. Hindi ka mauubusan. Hindi ka mauubusan. Tawag dito na bilangin yung mga blessing na meron ka. Tama? Kasi yung gifts na yan, tawag dito, hindi mo binili, meron ka. Diba? Regalo yun kasi pag binili mo, hindi na regalo yun. Ano po, yung mga bagay na meron tayo, tawag dito, halos regalo ng Diyos. Pag bibilangin ko yung regalo ni Lord sa akin, ang dami. Yung suot ko, regalo ni Lord lahat to hindi ko binili. Yung parang papunay ko, hindi ko binili ito. Ano po? Yung sapatos ko, bigay ito. Ilang years na to? 5 years na. Ano? Malakas pa yung nagbigay nito. Ngayon, wala na siya sa church eh. Ano? Yung kitang pantalon ko, bigay lang din. Diba? Mga mahal to. Hindi ko binili, wala akong pambili. Ano? Regalo ng Diyos yun. Amen? At tatanungin ko kayo, yung mga suot ninyo, baka may mga gamit kayo, hindi nyo naman binili. Diba? Pero meron ka. Regalo yan. Amen? Hindi lang para maging masaya. Ano po? Yung motor ko, hindi ko naman binili yun eh. May nagbigay lang nun. Ano kasi wala akong pambili nun eh. Ano, bigay lang. Diba? Pero ibig sabihin, yung mga material na meron tayo, magiging masaya ka sa una. Pero hindi pang matagalan. Tawag dito, hindi mo naman talaga mabibili yung happiness eh. Pero tawag dito yung bagay na meron ka, nagiging masaya ka dyan, pero panandalian. Kaya dapat contentment ang kailangan natin sa mga bagay na meron tayo. Pag binigay mo na yung best mo sa work, sa pag-aaral mo, tawag dito, okay ngayon, makontento ka kung ano yung resulta. Pero hindi makontento na ganyan ka na lang. Amen? Huwag na papayag na ganito lang tayo. Hindi tayo papayag na lagi tayong malungkot, parang lagi tayong broke, lagi tayong naghihirap. Hindi tayo ganun. Hindi ganun yung plano ng Diyos sa atin. Gusto ng Diyos sa atin na maging masaya ka. Ano, kaya nga ang dami niya nire-regalo sa atin eh. Ano, tawag dito, gusto niyo mabilang? Kaya sinabi na sa James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Okay? Ang dami regalo ni Lord. At yung mga regalo ni Lord, perfect yan para sa iyo. Amen? Kaya kung may mga pinag-pray ka na wala pa sa iyo ngayon, sa perfect timing ni Lord, bibigay niya yan. Amen? Hindi pwedeng madaliin mo eh. Ano, alam ni Lord kasi makakabuti sa atin at makakasama. Parang sa magulang, hindi mo naman bibigyan yung anak mo ng motor, walang lisensya. Di ba? Kasi pag nahuli yun, nako, impound ang motor. Ano? Hindi mo bibigyan yung ganyang kaliit na bata ng motor eh. Mapapahamak yan. Di ba? Kahit marami tawag ditong wala naman lisensya, nagdadrive ba? Ibig na sabihin, alam ng Diyos, ibibigay niya sa atin. Ano, lahat ng mga meron kayo, kabubuti mo yan. At pagka kay Lord, nag-survey ako ng 10 tao, pagka kay Lord daw, parang pabilib yun, no? Pagka nag-survey ako ng 10 tao, pagka kay Lord daw, una, lalapit ka sa Kanya, sa Diyos. Lahat ng meron ka, pag nalalapit ka sa Panginoon, para sa Diyos. Pag nalalayo mo daw sa Panginoon, hindi sa Diyos. Amen? Ayun, sinabi yan. Nung una at pangalawa, pagka para daw sa Diyos, may peace of mind ka. Ano? Tawag dito, hindi ka stress. Ano? Kasi may mga gamit na na-stress ka, di ba? Parang nakuha mo naman. Meron ka naman, stress na stress ka, ang lukot mo pa rin. Di ba? Pero pagka may peace of mind ka dyan sa mga blessing na meron ka, para sa Diyos yan. Ano? Ibig sabihin, tawag dito, pinapaalala tayo ng Diyos, na Diyos, si Lord, meron siya mga regalo sa atin. Kaya dapat maging masaya ka. Ano po? Yung tawag dito, sinabi dito, yung mga supplies, yung strength ni Lord, ay regalo ni Lord yan sa atin. Ano? Ang Diyos ay hindi nagkulang ng supply sa atin. Amen? Sinusupply tayo ni Lord palagi. Diba? Pag natanggap ka ng ayuda, masaya yun. Diba? Pag kahit bigas nga lang matanggap ako, kung bibigyan ng 1 kilong bigas sa akin, masaya ako eh. May pambili naman ako, pero iba kasi yung nabibigyan ka di ba? Alam mo, may mga pambili kayo. Pero pag binigyan ka ng ganito, masaya ka.
Ibig sabihin, pag may nagbibigay sa'yo, na-appreciate mo dapat. At talagang magpapasalamat ka talaga eh. Pag may nagbibigay sa'yo, naranasan nyo namang mabigyan kayo? Masaya? Kung masaya, hindi mo binili kasi binigyan ka eh. Regalo ni Lord yan. Supply ni Lord. Kahit yung karamdaman na meron tayo at nangyayari sa atin yung magkasakit, ano rin yun, binibigay rin ni Lord yun para papurihan natin siya. Diba? Na sinabi nga ni Job, diba? Lahat nawala sa kanya, nagkasakit siya, pero sinabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ng Panginoon. Diba? Kaya kahit karamdaman, pag alam mong tawag dito, yung buhay mo sa Diyos, magpapasalamat ka. Ano po? Hindi lang yan yung strength, yung tawag dito, yung mga kapatiran natin. Pagpasalamat mo, yung katabi mo, amen? Saints, tayo yung mga saints eh. Diba? Tayo talaga yung tinutukoy na saints sa Bible. Hindi yung mga ina nyo ang rebulto. Kasi yung tinatawag na saints, diba? Saint Peter. Totoo naman mga saint, pero tayo talaga tinutukoy na saints sa Bible. Sinabi sa Samson, precious in the sight of the Lord, of the death of His saints. Diba? Ibig sabihin, tayo yung mga anak ni Lord. Ipagpasalamat mo sa Diyos yan. Amen? Regalo ni Lord yan. And then sinabi dito, maraming regalo si Lord sa atin na dapat maging mapagpasalamat tayo. May tatlong bagay na ako gustong i-share sa inyo kung bakit kailangan natin ma-appreciate yung regalo ni Lord sa ating buhay. Number one, ang gusto ko pong i-share sa inyo, yung good health. Bagitin nyo nga po, good health. Good health. Okay. Regalo ni Lord dyan, yung malusog ka. Amen? Amen. Napaka-blessing yan. Di po ba, ma'am? Mahirap pagka magkasakit ka. Papunta ka sa ospital. Mahirap. Kaya yung wala kang sakit, blessing ni Lord. Amen? Kaya lagi sinasabi ni Pastor sa atin, at mahahamon ka. Kahit may sakit si Pastor, naglilingkod sa Diyos. Amen? Tayo wala namang sakit. Sakit-sakitan lang. Ayaw natin maglingkod sa Diyos. Tinatamad pa tayo. Ibig sabihin, yung health na meron tayo, your overall well-being, regalo ni Lord sa atin yan. Kaya habang malakas tayo, maglingkod tayo sa Diyos. Yung regalo ni Lord yan eh, yung buhay natin. Kasi hindi po natin alam yung buhay natin hanggang kailan tayo. Kasi ang buhay daw parang usok. Diyan ngayon, mamaya wala na. Dahil ang buhay, lagi natin sinasya sa tao yan. At kada 2 segundo, meron na mamatay. Sa buong mundo, 1, 2, may namatay na. 1, 2, may namatay na. At kada bumibilang na 2 segundo, may namamatay. At darating sa punto ng buhay natin, kukunin tayo ng Diyos. Kaya habang meron tayong buhay na ito, regalo ni Lord, ipagpasalamat mo sa Diyos. May dahilan pagka gigising ka na magpasalamat. Pagkatatanungin mo yung mga tao may mga sakit, todo pagpapasalamat na yun eh. Ako din eh, pagka may masakit eh. Diba parang may sakit ako, parang kunin na ako ni Lord ah. Diba? Lord, thank you. Diba? Parang gano'n pagka may sakit ka kasi emotional ka eh. Diba? Parang kung ano yung may magbigay sa'yo, sobrang saya mo. May mga musta sa'yo, sobrang saya mo. Diba? Ibig ko na sabihin, yung health na meron tayo, regalo ni Lord. Kaya yung health na meron kayo, pagpasalamat mo sa Diyos. May dahilan para naging masaya. Maraming may sakit. Ibig sabihin, wala tayong sakit, buhay pa tayo, may chance pa tayo mag-lingkod sa Diyos. Gamitin natin sa Panginoon. Amen? Kasi kung saan natin nagagamit eh. Diba? Ginagamit yung kakapuya. Sayang, diba? Ginagamit natin, ang dami natin kinaakot eh. Yung natin, lakas natin, sinasayang natin sa iba. Pero habang nabubuhay tayo, gamitin natin para sa Diyos. Habang nabubuhay ka, gamitin natin sa Panginoon. Kaya kung yung ginagawa niyo pagtuturo ng bata, gamitin niyo yan na may lakas. Amen? Masaya ka. Kung umaawit ka, sana huling awit mo na yun. Parang gano'n dapat. Para best. Kasi pagka alam mong mamamatay ka bukas, bibigay mo na yung best mo eh. Di ba tama? For example, mamamatay na tayo. Ako na lang, parang ayaw niyo. Pero mamamatay ako. Ano gagawin ko sa buhay kung isang araw? For example kayo, mamatay na tayo bukas. Kasi sabi naman ng Bible, di natin alam yung bukas, di ba? Kaya kasi sabi ni Lord, kung loloobin, mabubuhay pa tayo, anong gagawin niyo sa buhay niyo? Pastor, kakainin mo na lahat ng gusto ko. Pastor, pamimigay ko lahat ng meron ako. Yan yung mga sinasabi ng iba eh. Lahat ng mga mahal ko sa buhay, sasabihan ko na mahal ko sila. Kung pwede mag-travel, Pastor, mag-travel na ako.
Ano? Parang lahat na pwede mong gawin, gagawin mo eh. Ibig sabihin, kung alam mo nang yung buhay natin, hindi natin alam, bibigay mo yung best mo para sa Diyos eh. Kaya pag binubuhay tayo ni Lord, may lakas ka, bigay mo yung best mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Amen? Pagka binigay mo kay Lord, siya magsusustain ng lakas mo. Totoo. Binigay mo yung buhay mo sa Kanya, di siya lahat magtutulong sa'yo, magpo-provide sa'yo, sa Kanya ka naglingkod eh. Hindi mo ba? Kaya mga kapatid, yung health na meron tayo, blessing ni Lord, regalo niya. At magpasalamat tayo. Kung binubuhay tayo ni Lord, may chance pa para maglingkod tayo sa Diyos. Pasalamatan natin siya. Ano? Kasi hanggat hindi ka patapos, hindi ka patapos. Ano? Hanggat hindi nabubuhay ka, may chance pa. Ano? Pwede pa tayo maglingkod sa Diyos. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon sa good health na meron tayo. Ano? Kahit wala kang pera, basta may good health ka, okay na yun. Mas masaya yun. Ano po? Kasi pagka may sakit ka, wala kang appetite sa mga pagkain eh. Maraming bawal din sa'yo. Ano? Pagka good health ka, okay yung health mo, pwede ka pa kumain ng gusto mo, tama? Kaya kain kayo na kain ng bawal sa inyo kasi wala kang pang sakit eh. Pag nagkasakit ka, yan na yan. Mabawal ka na dyan. Ma-appreciate mo na yung buhay mo. Yung lakas na meron ka, kaya mga kapatid, yung health na meron ka, give ni Lord yan. Na-appreciate nyo na si Lord, amen? Yeah, gratitude is a choice. At may dahilan para maging masaya tayo. Kasi yung health na meron tayo, binibigyan tayo ng chance ni Lord maglingkod. Ano po? Kaya patuloy na tayo sa Panginoon. Gamitin natin yung lakas natin sa Diyos. Yung mga ministry na meron kayo, gamitin nyo yan para kay Lord. Kasi once na ginamit nyo yan, yung talino nyo, yung lakas nyo sa Panginoon, ang Diyos ang magbabalik niyan. Kasi ginamit mo sa Kanya eh. Di ba? Pero kung sa iba mo ginamit yan, sayang. Ano? Kaya mga kapatid, yung good health na meron tayo, blessing you Lord. Pangalawa. Okay, ano yung pangalawa natin? Bagitin nyo nga? Good health. Good health. Ang takaray po yan. Sabi nga po natin, mas malakas. Ma-appreciate mo ang Diyos, tawag dito, sa lahat ng tulong niya sa atin. Ilang beses na tayong sinagip ni Lord. Sinagip tayo ni Lord sa kapamakan, sa impyerno, amen? Na-appreciate nyo yun, hindi ka na sa iyo pupunta. Yun lang eh, panalo kami, hindi ka na sa iyo pupunta. Tulungan tayo na Lord kasi hindi natin kayang iligtas yung sarili natin. Diba? Iligtas tayo ni Lord, bumaba siya sa lupa, binayaran yung mga kasalanan natin. Kaya kung kukunin man tayo ni Lord dito, makakasama natin siya. Amen. Excited kayo doon? Amen. Pagkatawag dito, pagka sobrang nalalapit ka sa Panginoon, parang gusto mo kang makasama siya eh. Sa totoo lang, nung tawag dito spiritual ka, parang gusto mo nang, Lord, kunin nyo na ako. May mga ganun ba kayo nangyari sa inyo? Na parang on fire ka, love na love mo ang Panginoon, in love ka, parang Lord, pwede bang dyan na ako? May ganun ba kayo? Ako lang yun. Ano? Pero may times na gano'n, parang Lord, gusto ko man dyan sa langit ah. Diba? Kasi pag mahal na mahal mo naman talaga Lord, parang gusto mo na nga siyang makasama eh. Marami akong kilalang gano'n eh. Gusto nila na makasama si Lord. Kasi totoo lang, pag pinasama mo na si Lord, wala nang hirap dito. Wala nang lungkot. Diba? Wala nang pag-iyak. At darating sa time, makakasama natin si Lord. Bakit? Tinulungan po tayo ng Diyos. Pag naranasan mo may tumulong sa'yo, ma-appreciate mo. Yung tawag dito, nangailangan ka may tumulong sa'yo, blessing yun. Yung tawag dito, wala ka lang, ayan, palagi nangyayari sa atin dito, sinukwento nila mang, nila pastor. Maraming tumutulong po sa atin kung bakit na po-provide yung pangangailangan dito sa church. At ipagpasalamat namin sa Panginoon. At sa buhay ninyo, maraming tumulong sa inyo. Yung family and friends nyo, ipagpasalamat nyo sa Diyos. Amen? Yung pamilya na meron kayo, tinulungan kayo doon. Yung mga magulang nyo, mamahalin nyo. Amen? Hindi sila perfect, pero tinulungan kayo niyan. Kasi kung wala naman sila, wala din tayo eh. Kaya yung family na meron tayo, regalo ni Lord. Ano kaya yung mga magulang nyo, mahalin nyo, yung mga kaibigan na meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Ano po? Kasi regalo sila ni Lord. Kung katabi mo, regalo ni Lord yan. Amen? Sige, tignan nyo yung katabi nyo. Regalo ni Lord yan, blessing ni Lord yan.
Blessed po ni Lord yan. Kung bakit lang hindi natin na-appreciate, kasi ang tinitignan natin sa tao, yung mga pangit sa kanila. Yung lahat ng madami may kapangitan eh. Walang perfect. Amen. Di ba? Ma-appreciate mo lang yung mga bagay na meron dyan. Blessing yan ni Lord. Di ba? Masaya ka ba pagkasama mo yan? Masaya yan. Pamilya tayo dito. Amen? Kahit na minsan nagkakatagpuan, di nagkakaintindihan, pamilya pa rin. Minsan nga, mga kapatid nyo, gusto nyo, ayaw nyo ng kapatid yan eh. Di ba? Amen. Minsan sumasama loob mo dyan sa kapatid mo. Minsan nga, nasaktan mo rin, nasipa mo eh. Gusto mo sa pakit minsan. Pero regalo ni Lord yan, talagang kasama yun sa pamilya. Nag-aaway-aaway, dati nga sa amin, nagsusuntukan pa kami. Pero after nun, pamilya pa rin eh. Hindi mo pa rin magpapalit yun, yung kapatid mo na yun, na makulit. Ulit nga itong kapatid ko ha, palitan ko na kaya yun. Hindi mo yung regalo ni Lord yan eh. Regalo ni Lord yan, pagpasalamat nyo. Ano po? Kasi sinabi po dito, sabi sinulat ko, those who have lost a loved one feel a deep sense of loss. While others who hold them close often complain about them, tignan mo ang halaga habang nakikita mo pa. Amen? Habang nakikita mo pa yung pamilya mo, tawag yung pagpasalamat mo. Habang nakikita mo pa yung kapatiran na nandyan ngayon, pagpasalamat mo sa Diyos. Kasi hindi habang buhay tayo magkakasama dito. Amen? Hindi habang buhay, nandito rin ako. Kaya sabi, pagpasalamat nyo, kinukuha na ako sa tawag dito sa TVB. Baka sa TV nyo na makita, bahala kayo. Ano? Tawag sa personal, suplado ka, no? Pero sa TV, kakaway-kaway ka. Di ba? Sa personal, suplado, pero sa TV, kakaway-kaway. Di ba? Ibig sabihin mga kapatid, hanggang nandyan pa, appreciate mo, pagpasalamat mo sa Panginoon. Huwag mo lang tignan kung ano yung kakulangan niya, talagang meron yan. Kasi tao yan eh. Kasi kung perfect na tayo, mga kapatid, hindi na natin kailangan si Lord. Kung malakas na tayo lahat, hindi natin kailangan si Lord, hindi na natin kailangan ng isa't isa. Pag hindi ka na nagkukulang, baka hindi ka na umiling sa Diyos. Kung bakit may mga kapintasan tayo mga kapatid, para lumapit tayo sa Diyos, para magtulungan tayo. Kasi ganoon ang pamilya mga kapatid. Kaya, ayan po yan, pagpasalamat natin sa Panginoon. Yung mga friends natin, family, regalo sila ni Lord po sa atin. Kaya dito sa church na ito, mahalin nyo kung sa kayo nilagay ni Lord. Nabibilib ako sa mga tawag dito kay Nanay Claire. Ang dami na naging problema sa church, hindi na iniwan yung main. Hindi na iniwan yan. Pagka makakwentuhan mo siya, hindi sinasabi niya sa akin, Pastor, ang dami ng reason para iwan ko ang church. Pero dito ako nilagay ni Lord, hanggang mamatay, dito ako. Suggestion nilagay ni Lord eh. Pamilya niya yan, hindi lang tawag dito samahan niya, o ano mang naturing niya sa church. Kahit naman sa pamilya niyo, hindi niyo iiwan yung mga magulang niyo eh, di ba? Kahit naman naging problema niyo sa magulang niyo, anong pagkakamali ng magulang niyo, kapatid niyo, hindi mo iiwan yan. Lalo na kung anak ka ni Lord, hindi dapat ganun yung mindset. Di ba? Para na problema, iwan niyo yung church. Huwag mong iwan yung church kung saan kayo nilagay ni Lord. Mamahalin niyo ito. Pag bless kayo ni Lord, huwag kayong makakalimot sa Panginoon. Amen? Kasi yung prayer na namin sa inyo, maging mayaman kayo lahat eh. Oo, yung prayer ko sa inyo, bless kayo ni Lord. Para once sa bless kayo ni Lord, huwag mo kalilimutan yung church. Diba? Nanalangin tayo magkaroon ng sariling church. Dating sa time, si Brother Adrian, engineer na yan. Siya na yung mag-ano ng church natin. Ano ba natin dito? Mga suka. Diba? Susukatan niya yan. Kaya Brother Adrian, ito yun. Ayusin mo, Brad. Ayusin mo. Sa totoo lang, marami naman ako dito. Mga labor kami. Diba? Ayusin mo, Brad. Dito sa dito, si Brother Lenny. Mayaman ko. Ang pag-graduate ko, IT yan. Ako naman. Marami sumawag yan. Ayusin mo, Brad. Pag-graduate yan. Ayusin mo. Dami libo sumawag yan. Yun. Pag ito na lang sa sispat, dami libo sumawag din. IT yun. Ayusin mo. Kung malilimutan yung church, amen? Nagtatawanan lang tayo, pero totoo mga kapatid. Amen. Yung church, kung saan kayo nilagay ni Lord. Ayusin mo. Kasi pamilya mo yan, diyan ka nakakilala kay Lord eh. Hindi naman saya, hindi naman laging masaya sa pamilya eh, di ba? Isa nga, sama ng loob natin sa mga magulang natin, sa kapatid natin. Pero pamilya mo yun.
anak ka ni Lord at hindi ganun. Kasi mga kapatid, si Lord din naman tinulungan tayo eh. Tinintindi rin tayo ni Lord. Kasi kung hindi tayo mahal ni Lord, wala na tayo lahat. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, yung good health na meron tayo, salamat sa Diyos. Amen. Ang daming tulong ni Lord sa atin. Wala naman tayong kwente eh. Di ba? Pero tinulungan tayo ni Lord. At sa mga tao tumulong sa atin, magpasalamat nyo sa Diyos. Kaya kung may mga notes kayo, kung kaya nyo i-chat, i-chat nyo. Amen? Kung mga taong blessing sa buhay mo, i-chat mo yun, appreciate mo. Salamat sa iyo ha. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong ngayon dito. Salamat sa mga tulong mo sa akin. Salamat sa paglilibre. Diba? Diba? Hindi ganun ba kayo? Yung nilibre mo, hindi mo nagpasalamat sa iyo? No. Diba? Kasamahan sa iyo? Tapos tawag dito, nagtampo pa kayo, no? Nung hindi na kayo natulungan, pero dami naman tulong sa iyo. May nabasa nga ako, senior ni, tawag dito, pwede ba makita dito yun? Doon ako umaabot. Pero may ilang minutes pa naman po ako. Basta ganun, mga kapatid. Ano po? Maraming tulong ni Lord sa atin. Pagpasalamat mo sa Lord, yung mga tao tumulong sa iyo. Kaya, ayan, sila Pastor Sammy, sila Pastor Arnel, sila Pastor Tara, ang tulong sa buhay ko niyan. Kung hindi nagtyaga sa akin yan, wala akong ngayon dito eh. Pasaway kami sa church eh. Diba? Pero tawag dito, napapagalitan kami noon kasi nga pasaway kami. Pero na-appreciate ko na ngayon kasi kung hindi kami napagalitan, baka tawag dito, kung hindi kami na-disiplina, baka hindi kami ngayon ganito. Salamat sa ating mga pastor. Blessing sila sa atin. Kaya kung may pagkukulang sila, talaga gano'n tao din sila eh. Tayo ba, dami namin pagkukulang. Diba? Kaya mga kapatid, yung mga help na ginagawa sa atin ng tao at ng Diyos, walang dahilan para hindi tayo magpasalamat sa Diyos. And then last, tapusin na po natin ito. Yung pangatlo, basahin mo po. Mabuting puso. Salamat sa Lord. May maraming tao ganyan. Gift yan. Yung mabuting puso. Na pagka nakita ang nangangailangan, gusto mong tulungan. Meron tayo dito sa church niyan. Napaka-giver, ang buti ng puso. Kapag sinabi mong, brother, gusto ko ng ganito, bibilan ka. Mabuting puso niya. Hindi dahil parang kilala kay Lulu na talagang gift niya yun. May mga gift na gano'n na talagang mapalilibre sila. Mabuti yung puso. Si Deacon Billy tawag dito, mabuti puso nun. Hindi perfecto yun, pero talagang pag humingi ka ng tulong doon, tutulong yun. Dami na namin utang doon eh. Simulat nung unbeliever kami hanggang ngayon. Baka nilista niya lahat ng tulong niya sa amin. Ang haba. Hindi mo na makukompute. Mabuti puso niya. Ibig sabihin tawag dito yung mabuting puso. Pagpasalamat natin sa Diyos. Yan, okay pa ba yung puso natin, mga kapatid? Pag hindi na okay, paayos natin sa Diyos. Ano po? Kasi tawag dito yung treatment you give to others, napaka-importante niya. Mahal tayo ng Diyos, at yung pagmamahal din sa kapwa, pinaka-importante. Kasi dyan mo malalaman mahal mo ang Diyos, pag mahal mo yung kapwa mo, yung kapatid mo. Ano po? Kasi yung pinaka-utos ni Lord eh. Dalawa lang ang utos ni Lord. Di dalawa niya yung Bible. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa mo. Kasi hindi naman natin masusunod ko talaga eh. Ang dami na ito eh. Diba? Kaya binuod ni Lord, mahalin mo ako, mahalin mo yung kapwa mo. Yan yung greatest commandment. Mahalin yung kapwa. Mga kapatid, yung puso ninyo, yung ginagawa ninyo, sa service ninyo sa Lord, huwag niyong aalisin yan. Yung tawag dito, yung ginagawa mong ministry kay Lord, yung pag-awit, sa choir, pagtuturo ng mga bata, huwag yung titigilan yan, yung pagtulong. Basta yung pagsaserve mo sa Lord, yung puso mo na ganyan. Ngayon, huwag mong tawag dito, babaguhin yan. Kung paano mo nakilala si Lord nung una, balik mo yun. Balik lang tayo sa Panginoon, paayusin natin yung puso natin sa Kanya. Hindi lang sa service natin, yung souls, sa mga kaluluwa, huwag nyo maalisin yung puso nyo sa kaluluwa. Na gusto nyo meron laging mga sharean ng salita ng Diyos, may ma-invite kayo sa church. Kahit yung mga bata, may kaluluwa yan. Meron akong pastor, nakilala, gusto niya talaga, yung church niya, puro bata lang. Bawal adult. Kasi ang puso niya sa mga bata. Pastor siya, sa mga ganyang kabataan. Nandun sa volleyball, ayun yung ministry niya, puro kabataan. Kaya yung mga tinuturuan ng children ministry,
Napaka-importante yan. Hindi porket nagkaedad eh, yung may kaluluwa. Ano? Kahit bata, may kaluluwa mga kapatid. Kaya mga ini-invite nyo, yan, si Angel, ang ini-invite mo mga yan. Natutuwa si Lord dyan. Kahit maingay yan, kahit magingay lang yan, ayos lang yan. Bata yan eh. Di ba? Kaysa naman tahimik. Kasi pag tahimik, baka walang tao sa church. Tahimik na eh. Di ba? Kaya kung magingay man sila, ayos lang. Ano po, mga kapatid, yung pagbabagi ng salita ng Diyos, napaka-importante. Ngayon ang tanong, kailan yung last time na may na-invite ka sa church? Diba? Kailan yung last time nakapag-share ka ng Word of God? Maayos natin ulit yun. Balik natin yun. Dapat gusto mo may na-invite eh. Ngayon wala ka ng pake, baka hindi na ayos yung puso natin. Pwede tayo ulit bumalik sa Lord. Ano po? And then yung last yung puso mo sa Savior natin, sa Panginoon. Kamusta tayo kay Lord? Okay pa ba tayo sa Diyos? Sana po maayos natin yung relasyon natin sa Diyos. Mga kapatid, ang daming regalo ni Lord sa atin. Kaya walang dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Ano po? Ngayon tawag dito, ang bilis ng panahon. Kaya habang binibigyan tayo ng chance ni Lord, ay pasalamatan natin siya, maglingkod tayo sa Kanya. Ay mga tao na tumutulong sa inyo, pasalamat nyo kay Lord yun. Ano? Dati mga letter lang eh, wala pa kasi chat dati. Sa panahon ko, nung high school ako, Friendster, naabutan yung Friendster. Hindi na, di ba? Hindi ko alam yun, Friendster. Di ba yung unang Facebook? Kaso walang chat doon. Ano? Ibig sabihin, tawag dito kung kaya mong sulatan, appreciate yung mga tao dyan, gawin nyo na. And then yung good heart, napaka-importante. Sa service, sa soul, sa mga kaluluwa, and then kay Jesus, napaka-importante kung ayos natin yung puso natin sa Lord. Dahil regalo ni Lord, appreciate natin si Lord. Kaya po tayo lahat ay tumayo, tayo ay mananalangin. Salamat sa Diyos dahil marami siyang regalo. Ano? Dahil regalo po ni Lord sa atin. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko nahanapin yung wala sa akin. Yung mga meron na lang yung pagpapasalamat ko. Gagawin ko yung best ko. Kung anong maging resulta, pagpapasalamat ko sa iyo. Yung mga kapatid sa atin, gano'n lang. Bigay mo yung best mo. Kung ano yung resulta, yun na yun. Pagpasalamat mo sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung good health, hindi yung good heart, bigay ni Lord sa atin. Kasi siya naman talaga yung nag-ayos ng puso natin. Kasi nung wala naman tayo sa Diyos, hindi tayo maayos eh. Ang Diyos na talaga nagbabago ng buhay natin. Habang ang lahat ay nakayuko, nakapatay, nakapigil. Kung nangusap si Lord sa iyo, sa umaga ito, usapin mo si Lord. Pwede mo kausapin si Lord dyan sa kinakakaliwan mo. Pero pwede mo kausapin dito si Lord sa harapan para sama-sama tayong manalangin. Kasi maraming dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi sa buhay na meron tayo, binibigyan tayo ng chance ni Lord para may tama, para may ayos natin yung buhay natin. Para makapagbalik Lord tayo sa Kanya. Habang nabubuhay, meron pag-asa mga kapatid. Habang nabubuhay tayo, ang pagkakawag ko para maglingkod sa Panginoon. Salamat Lord sa good health na ibigay mo sa amin. Salamat Lord sa good health. Tinulungan niyo kami Lord. Pagkat inaral niyo po ngayon sa ganitong kalalagayan dahil po sa tulong po ninyo. Salamat Lord sa mga taong tumutulong sa amin. Salamat Lord sa aming mga pastor na tumulong sa amin. Salamat Panginoon kay Pastor Sani, kay Ma'am Lani, Panginoon, Pastor Arnel, sa mga pastor Panginoon, sa mga tao Panginoon na tumulong sa amin nung kami nangangailangan ng tulong. Tulungan niyo rin po kami Panginoon na maging blessing sa mga tao. Tumulong din po sa amin. Tulungan kami na appreciate yung pamilya na meron kami, yung church na meron kami, mga kaibigan, kapatid na meron kami. Salamat po Panginoon sa kanila. Tulungan niyo kami i-appreciate lahat ng gifts na binibigay niyo po sa amin. Ang dami niyo pong binigay sa amin Lord. Kung hinahanap pa namin yung mga wala. Isa nagre-reklamo po kami sa inyo. Patawad Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa puso na
na patuloy niyong inaayos sa amin. Tunay, Panginoon, nung wala kami sa inyo, nung malayo kami sa inyo, nung nagkamali kami, hindi po naging maayos yung puso namin. Pero salamat, Panginoon, dahil patuloy niyo kami binabago, patuloy niyo inaayos yung puso namin. Lord, sa mga anak po ninyo, sa amin po, Lord, ang panalangin tayo, pagsuserve namin sa inyo, lagi namin ibigay yung best namin sa inyo. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, magkaroon ng puso sa mga kaluluwa na hindi pa po nakakilala sa inyo. Lord, huwag mo alisin sa mga anak ninyo, sa amin, yung pagbabahagi ng inyong salita. Lord, din po, Panginoon, yung puso sa inyo. Tulungan niyo kami, Lord, na patuloy kayong mahalin sa aming buhay. Lord, salamat po sa mga anak po ninyo na naroon po. Alam niyo po yung mga pinapanalangin namin. Kayo po ang patuloy na sumagot ng mga panalangin po namin, Panginoon. Lord, ang aming dalangin sa buong sarili ko na naman namin kakarapin. Lord, po ninyo ay samahan niyo kami. Ang mga salita po ninyo ay tumimo sa aming puso at isipan. Ma-apply po namin sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Ama. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Malapit po tayo nakatayo. Tayo po dadako sa aming pagkakaloob. Sa ating pong bisita, hindi niyo po